Sa puso ng magandang kanayunan ng Pransya, malayo sa magugulong lungsod, matatagpuan ang isang kaakit-akit na abandonadong mansyon na may nakakabighaning kwento. Ang nakalimutang hiyas na ito ay nanatiling matatag sa paglipas ng panahon mula nang ito'y itinayo nung unang bahagi ng 1800. Dati itong tahanan ng isang magkakalapit na pamilya na ang mga inapo ay umalis na o pumanaw na, kaya't iniwan ang ari-arian upang muling angkinin ng kalikasan. Kwento ito ng huling miyembro ng pamilya, si Johan, na nagkaroon ng di inaasahang pagbabago sa buhay bago tuluyang sumuko sa tadhana. Noong 2014, tumahimik ang mansyon ng pumanaw si Johan, ang huling naninirahan doon. Si Johan ay may dalawang kapatid, sina Valentine at Edward, na matagal nang umalis sa baryo para maganap ng ibang buhay. Si Johan ay mas piniling manatili dahil sa malalim niyang ugnayan sa minanang tahanan. Bilang paggalang sa pamana ng pamilya, ginugol niya ang mga unang taon sa pagsunod sa yapak ng amang si John, nagpapaamo ng mga kabayo at nag-aalaga ng lupa sa kanilang ari-arian. Ngunit iba ang plano ng tadhana kay Johan. Pagkatapos ng maagang pagpanaw ng asawa, nakahanap si Johan ng ginhawa at katiyakan sa Kristyanismo. Ang dating tagapagsanay ng kabayo ay naglilingkod na ngayon sa Panginoon. Niyakap niya ang bagong tungkulin ng may dedikasyon. Si Johan ay naging pari ng lokal na simbahan at ginabayan ang maliit niyang kongregasyon ng may karunungan at malasakit. Ngayon, ang abandonadong mansyon ay patunay sa dating masiglang pamana ng pamilya. Ngayon, umalingaw-ngaw ang mga bakanteng silid sa alaala ng tawa at pagmamahalan na dati naroon. Ang mga harding tinubuan na ng mga ligaw na halaman ay nagsasalaysay ng minsang namulaklak na buhay dito. Tuklasin natin ang mga misteryong tago sa limot na sulok ng mundo. Maligayang balik sa Bros of DK. Ako si Leslie at ipapakita ko sa inyo ang isang napaka-espesyal na lugar sa isang liblib na bahagi ng Pransya. Ang mansyong nasa harap natin ngayon ay dating pagmamay-ari ng pamilya Schiller. Isang napakalaking pamilya, ngunit sa uli, si Johan na lang ang nanirahan dito mag-isa. Hindi pa nagagalaw ang lugar na ito, isang tunay na time capsule, at excited akong ipakita sa inyo ang loob ng lugar na ito at ikwento ang kasaysayan ng mga taong ito. Gusto kong pasalamatan si Mo na nasa likod ng kamera. Tinulungan niya ako sandali. Nag-e-exploit na naman tayo. Salamat pare. Walang anuman pare. Ipapakita ko sa lahat ang labas ng lugar na ito at oo, siguradong kamangha-mangha ito. Patuloy lang manood hanggang sa dulo. Siguradong hindi. Sige mga kaibigan, ipapakita ko muna sa inyo ang harapan at likod ng napakagandang lugar na ito bago tayo pumasok sa loob. Dati silang nagpapaamo ng mga kabayo at meron silang napakalaking bukirin at mansyon na ito, kung saan sila nagtatrabaho at pinatatakbo ang kanilang negosyo. Napakaganda, talagang Pranses ang dating dahil sa mga bato. Lubos ng tinubuan ng mga damo. Gusto kong tingnan ang loob ng isa sa mga pagawaan para makita kung ano ang natira. Si Jean ang ninuno ng pamilyang ito. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito at kalaunan ang tatlo niyang anak na sina Edward, Valentine at Johan ang nagpatuloy. Umalis kalaunan sina Edward at Valentine at si Johan na lang ang nakatira sa lupang ito sa isang punto. Talagang gusto ko ang estilo ng lugar na ito. Mukhang may maliit din silang sapa na dumadalay dito.
Ngayon, tuluyan na itong natuyo. Pasensya na sa hangin, nakikita kong umiihip ito sa mga puno. Mula rito, maaring dumiretso sa kanilang magarang mansyon sa pamamagitan ng tarangkang ito. Malamang na napakalaki talaga ng lupang ito. Wow! At talagang kinubuan na ng mga baging dahil sa matagal na pagpapabaya. Pag tiningnan mo ito mula sa labas, parang mga dekada na itong inabandona. Pero sa totoo lang, mula lang noong 2017 ito inabandona. Noong 2014, pumanaw si Johan. Mayroong nag-aalaga dito pero kalaunan, tumigil na rin sila sa pag-aalaga ng lugar na ito. Isang magandang parol ang nakasabit dito sa harap ng pangunahing pasukan at sa pintuang ito, papasok tayo sa loob ng mansyon na ito. Kaya nakapasok na tayo sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pintuang ito sa likod ng magagandang kurtinang ito. At agad kang papasok sa isang napakagandang entrada kung saan makikita mo ang hadang paakyat sa itaas na palapag. Ang gusaling ito ay may kakaibang estilo, parang mas Italyano kaysa Pranses. Pero hindi ako sigurado kung ano talaga ito. Gusto ko ang lubid dito na paakyat pero mamaya na lang natin pag-usapan. Una, magpo-focus tayo sa ibaba at ipapakita ko ang lahat ng detalye ng magandang lugar na ito. Meron pa silang salamin dito sa hallway kung saan pwedeng mag-check ang mga miyembro ng pamilyang Shaler tuwing umaga kung handa na silang lumabas ng bahay. May susi sa ibabaw nito siguro para buksan ang nasa loob ng lugar na ito. Nandyan pa rin lahat ng salamin ni Johan o ng iba pang dating nakatira dito. May una tayong pintuan dito sa gilid. Tingnan natin yan. Ito ay isang napakasimpleng hugasan, gaya ng nakikita mo. Sa palagay ko, napakaliit din ito. Makikita mo na ang kubeta ay may mga guide rail sa gilid, kaya siguro si Johan ay tumanda na at kailangan niya ang mga ito. Malamang inilipat din ito sa ibaba. At isang bagay na napansin ko dito sa gilid ng aking mata na talagang interesante para sa akin ay isang poster na nagpapakita ng Vienna, Vienna, ang kabisera ng Austria at ang Schuyler ay parang Aleman o Austrianong pangalan. Kaya maaring ang mga taong ito ay nag-migrate noon mula Austria o Alemanya papuntang Pransya, marahil para sa kanilang negosyo. Pagpapaamo ng kabayo. Oo, sobrang ipinagmamalaki nila ang negosyo nila. Ipinakita nila ito sa buong lugar. Makikita mo dito ang magandang pinta ng babaeng nagpapaamo ng mga kabayo. Gustong-gusto ko rin ang mga susi na nakasabit dito sa pader. Wow! May malalaking susi dito na parang pangkastilyo, madalas mong makita sa pelikula. Ang ganda! May display cabinet dito sa gilid pero ngayon ay wala na itong laman. Kasama rin ang magagandang chandelier na nakasabit sa pader. Napansin ko rin agad na dahil mula pa noong 1800 ang gusaling ito, halatang isinunod lang ang lahat ng kuryente pagkatapos. Lahat ay inilagay lang pagkatapos dahil itinayo ng kanilang mga ninuno ang lugar na ito noong panahong wala pang kuryente. Narito, mayroon tayong isa pang pintuan. Tingnan natin kung mabubuksan natin ito. Oh, hindi naman gaano. Isang malaking imbakan lang, gaya ng nakikita mo. Sige, pero pagkatapos ay papasok tayo sa isang napakaganda talagang kwarto dito sa bahay na ito. Dito nagpapahinga ang pamilya gabi-gabi matapos ang mahirap na araw ng trabaho. Isang magandang sala. Maraming natural na liwanag ang pumapasok dito. At isang napakagandang lugar sa bahay para mag-relax tuwing gabi. Sa gilid ng kwarto, makikita ang maliit na library o lagayan ng libro. Ipinapakita nito na palabasa at edukado ang mga taong ito. Siyempre, may pera sila nung panahon na yon. May pera sila para mapag-aral ang kanilang mga anak. At mayroon silang libu-libo at libu-libong mga aklat na naiwan dito. Pero isang bagay na agad ding nakakuha ng aking pansin ay itong napakagandang paglalarawan ng bahay mula sa labas. Makikita mo pa ang mga batong nakalitaw doon.
Talagang napakaganda nito. Malamang isa sa mga tao sa bahay ang gumawa ng likhang sining na ito. Unti-unti nang natatanggal ang pintura sa mga pader, nagpapakita ng katandaan at pagkabulok nito. Nabubulok na ang lugar. Kailangang mailigtas ito agad-agad para may mapakinabangan pa sa lugar na ito. Sa tingin ko, sa ganitong kaliit na bayan, hindi talaga mangyayari yon. Napaka-interesante ng mga bagay dito sa kabinet na ito. Makikita mo ang thermometer na nakapatong sa patungang marmol. May radyo sa ibaba. May dalawa pang magagandang larawan na nakasabit sa loob ng kabinet na ito. Tingnan mo ang ngiti ng babaeng ito. Wow! Mukhang masayang-masaya ang mga taong ito. Maaring bahagi sila ng pamilya noon dahil napakaluma na ng mga larawang ito. Baka ito si Jean, ang kanyang ama at ina. Hindi ko alam ang pangalan ng ina ni Johan at ng mga bata. Wow. Ang buong bintana ay talagang natakpan ng sapot ng gagamba at baging sa loob ng mga dekada ng pagkakabayaan. Isipin mo ang mga tao na nakaupo pa rin dito, may tumutugtog ng magandang tugtugin sa piano dito at nag-enjoy sa musika. At ang kapayapaan at katahimikan, pati na rin ang pagsasama-sama ng bawat isa sa loob ng kwartong ito. Anong meron tayo dito? Isang plial? Di ko kilala ang brand na to. Tingnan natin kung gumagana pa. Oo, at mukhang maayos pa rin ang tono nito. Isang radyo sa ibabaw nito kung saan nagtitipon ang buong pamilya para makinig ng balita, makinig ng radyo. Isang napakagandang libro rin ang nakahiga dito sa gilid. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. May mga likamsining pa nga sa loob ng librong ito, tsak na isang napakatandang piraso. Isang bagay na nakakuha ng aking atensyon ay sa paglipas ng mga taon, ang loob ng painting na ito ay nahulog at napunta sa ibabaw ng upuwang ito. Ito ang palatandaan ng pagkabulok, malalaman mong inabandona at unti-unting nasisira ang lugar. Kapag nangyayari ang mga ganitong bagay, wala nang pumapasok dito, wala nang nag-aalaga sa lugar na ito. May ilang magagandang larawan na nakasabit sa pader. Ganito ginagawa ng mga Pranses dati. Naglalagay sila ng mga larawan ng kanilang mga lolo at lola sa mga pader, pati na rin ng kanilang mga ninuno at pinapahalagahan nila ang mga ito. Oo, nakakatuwang makita yon. Tingnan mo ito. Maaring si Valentine ito, anak ng pamilya at nagpipiano siya. Dito natin muling makikita ang mga tao. Nakita na natin ang lalaking ito, maaring siya si John. Talagang kamangha-mangha. At pati na rin ang mga salamin, yung makakapal na salamin, nandito pa rin sa ibabaw ng piano. Ito ay mga lumang larawan na nakasabit dito noon. Noon, malaking okasyon ang magpa-picture. Magbibihis ka ng maayos, magtatagal ka ron buong araw at ang pagpapapicture ay aabutin pa ng napakatagal. May maliit na lamisita sa tabi ng kama, may dalawang larawan ng mga babae sa ibabaw. Isa pang larawan na talagang umagaw ng pansin ko ay itong napapakita ng negosyo. Siguradong si Joe ito kasi ilang beses na nating nakita ang larawang ito. Dito, pinapaamo niya ang mga kabayo sa likod bahay ng tahanang ito. Isang kahangahangang marmol na fireplace dito sa harap natin na malamang ay matagal nang hindi nasisindihan. May mga abo pa ng huling pagsindi nila sa loob nito. Ang timba para sa uling at panggatong ay nakatayo pa rin sa harap nito. Meron din tayong litrato ng babaeng ito dito na mukhang seryoso. Ang daming litrato ng mga kabayo na nakadisplay sa buong bahay na ito, ito ang kanilang kabuhayan. Dito sila nabubuhay. Maganda. Pati lahat ng tungkod ni Johan ay naiwan pa rin dito. At eto naman ang parang side table. Dito nila nilalagay ang konyak at alak kapag may bisita.
o kaya ay nagbubuhos ng isang baso sa gabi para sa sarili. At gaya ng nakikita mo, ang huling mga baso na may natitirang alak sa loob ay nandito pa rin. At napaka-interesante niyan dahil ibig sabihin, ito ang huling ibinuhos nila, ito ang huling ginawa nila sa kanilang buhay. Makitang-kita mo ang buhay na dumaan sa harap mo. Ito ay isang bote ng kasis mula 1,900 at 69 mahigit 50 taon na ang bote na ito at narito pa rin sa lugar na ito at tinakpan na ito ng mga sapot ng gagamba. Gusto ko lahat ng mga litrato na isinabit nila sa pader dito. Wow! Hindi ba't napakaganda niyang tingnan? Dito ulit, makikita mong natatanggal na naman ang pintura sa pader. At isang kahangahangang baluktot na larawan din ng dalagang ito na nakasabit dito. Isa itong napaka-typical na Pranses na upuan, magandang dilaw, yung upuang may upholstery. Talagang gusto ko ito. Kahit saan sa bansa makikita sila pero hindi ako nagsasawa. Tingnan natin agad ang mesa dito sa gitna. Malamang dito sila dati umuupo at umiinom. Siguro nagbabasa rin ng kung ano. Ang makabagong kasaysayan mula 1789 hanggang 1872 at yun din ang panahong itinayo ang bahay na ito. Kaya malamang isa ito sa mga unang aklat na bibilhin ko kung dito ako titira. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang napakagandang silid na dinaanan lang natin. Sobrang gustong-gusto ko talaga ito. Tara, maglibot pa tayo sa bahay na ito at gaya ng dati, makikita mo ulit sa itaas ng pinto ang larawan ng kabayo. Wow! Ngayon pwede na tayong magpatuloy sa paglalakad dito sa hallway na ito. Ang bahay na ito ay punong-puno ng kasaysayan. Halimbawa, lahat ng mga larawan ng lumang bayan na nakasabit dito sa pader, napakaganda talaga. At pati na rin ang dating buhay paaralan sa Pransya. Ang lugar na ito ay parang isang tunay na hindi pa nagagalaw na museo na para bang aking ngayon at para rin sa inyong lahat na sabay nating may enjoy. Isa itong kakaibang karanasan. Tingnan ninyo, halimbawa, nakatayo ako sa tabi ng pintuan at mas matangkad ako kaysa sa pintuang ito. Dati, mas maliit ang mga tao, hindi sila kasing lusog at kasing busog sa sustansya gaya natin ngayon. Lumaki na tayo sa paglipas ng mga taon at hindi na tayo kasya sa ilalim ng mga pintuang ito. Makikita mo rin ang ebolusyon ng tao at kung paano sila noon. Kaya gustong-gusto kong mag-explore. Tingnan mo ang napakagandang silid na papasukan natin ngayon. Talagang nakakabighaning ganda. Sige, ipapakita ko ito sa iyo mula sa kanto na ito. Sa tingin ko, ito na ang huling silid ni Diyos Johan. Malamang dito siya natutulog. Makikita mo ang isang solong kama dito sa ibaba. Siyempre, sa huling bahagi ng kanyang buhay, hindi na siya makagalaw tulad ng dati, kaya kinailangan niyang ilipat ang kanyang kama sa ibaba. May kama tayo dito na ayos pa rin, may unan pa sa dulo at may salamin pa sa itaas nito, at dalawang magagandang larawan ng mga babae na nakasabit dito sa ilalim. Pagkatapos katabi nito, makikita mo ang gandang painting ng mga asong ito na nakasabit sa pader. Ang mga istanteng ito na may mga larawan ulit sa ibabaw nila. Isa dito ay isang babae, itong dalaga, hindi ko alam ang kaugnayan niya. Hindi ko rin alam kung si Johan ay nagkaroon ng mga anak o kung ano paman. Wow! Gusto ko ang suot ng lalaking ito. At lahat ng mga librong naiwan pa rito sa itaas, talagang napakadanda. Mukhang uniforme ng sundalo ito, siguro may isa rin sa sambahayan nila na nasa hukbo kaya ipinagmamalaki nilang inilagay ang larawan dito. Talagang vintage ang mga ito. Tapos meron tayong ganito. Hindi ito isang divider. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ano talaga ang gamit ng kasangkapang ito, kung ano ang layunin ng antigong kasangkapang ito. Dati itong maganda, may upholstery pa. Gustong gusto ko ang pagkakagawa ng kahoy dito. Talagang napakagandang piraso.
At katabi nito, may makinilya sa ibabaw ng desk na ito, isang Remington portable typewriter, malamang ay isang napakatandang gamit. Hindi ito gumagana. Ayokong masira ito, kaya hindi ko susubukang paganahin. Isa pang larawan ng dalagang ito sa likod dito. At ang mga lumang librong nakapatong dito. Talagang kamangha-mangha. Ito ay literal na isang bahay na puno ng mga alaala. Meron din tayong napakaliit na pintuan dito sa ilalim sa sulok ng kwarto na talagang curious ako kung ano ang nasa likod dito. Sige, may maliit na espasyo sa ilalim ng hagdan na nilagyan niya ng ilang libro. Mukhang mga pambatang libro ang mga iyon sa likod. Siguro nung mga panahong yon. Dating silid-tulugan ito ng mga bata, ngunit kalaunan ginawa niya itong sariling kwarto. Pati yung chandelier na nakasabit dito sa kisame. Wow! Lahat ng librong ito nandito rin. Tingnan natin kung may laman pa ang aparador. Oo, punong-puno pa rin ng mga kumot at bedsheet. Lahat ng damit ng taong natulog dito at gaya na nakikita mo, mukhang pambabae ang mga damit na nandito. Sige, baka hindi nga sa kanya yon. Gusto ko yung painting natin sa itaas na natatakpan ng sapot at nagpapakita ng isang binata. Malamang papunta sa digmaan o nasa hukbong sandatahan o parang ganon. Maganda! At mula rito, bago ako magpatuloy, mas marami pang mga larawan ng mga bata at sanggol na nakasabit dito sa pader. Madalas kong marinig sa comments na hindi dapat tiniiwan ang mga larawan sa ganitong lugar. Hanggang ngayon, di ko maintindihan bakit ginagawa ito ng iba. Dahil baka may pamilya pa siya, si Valentine o Edward ay baka buhay pa. Sino ba ang nakakaalam? Pagkatapos, papasok tayo sa magulong kwarto. Hindi ko alam ang eksaktong gamit ng kwartong ito, pero mukhang naging sala rin ito noon. Baka dati rin itong kainan o dining area. Isang formal na kainan. Sa tingin ko, yun ang gamit ng kwartong ito. Ang daming mga bayarin, mga sulat at kung ano-ano pa. May mga magasin na nakakalat dito sa sahig. Mukhang dati itong lugar kung saan umuupo si Johan tuwing gabi, nagyoyosi ng ilang sigarilyo, gaya na nakikita mo. Isang sobrang magulong tao, masasabi ko, kung iniwan mo itong ganito. Pero malinis naman lahat na ibang kwarto, kaya hindi ako siguradong siya talaga ang may gawa nito, gaya ng nakikita mo. Grabe! May maliit na pahingahan dito. Pagkatapos, isa pang collage ng mas maraming larawan ng pamilya. Maaring sina Jean, ang kanyang asawa at mga anak ito. 3 babae pala sila. Hindi ako sigurado kung saan makikita ang 3 bata na magkasama. Siguradong wala sila rito. Baka mga apo o iba pa ang mga nasa larawan. Sige! Pagkatapos isang napakagarbong fireplace sa harap natin. Malamang ito ng pinakamalaki sa lugar na ito. Wow! At mayroon ding kisame na gawa sa kahoy sa loob ng kwartong ito. Sige, tingnan natin kung ano ang meron sa kwarto sa likod nito. Oo, ito ang bahagi ng kusina. Tulad ng nakikita mo. Wow! Isang napakalaki, napakaluwag na kusina kung saan dating nagtatrabaho ang babae sa sambahayan at pinapakain ng lalaki nagtatrabaho kasama ng mga kabayo. Wow! May nakita akong kalendaryong nakasabit sa dingding. May nakasulat na taong 2010 sa itaas nito. 13 taon na ang nakalipas mula noon. Hindi ako sigurado sa eksaktong taon. Nakita ko na rin ang 2014 at 2017 kaya di ko alam ang tamang petsa kung kailan ito iniwan. Pero pinaniniwala ang mga 10 taon na itong abandonado. Nandito lahat ng mga susi na nakasabit sa kahoy na board na ito na ginagamit para sa lahat ng kamalig at lahat ng mga silid sa loob ng engrandeng mansyon na ito. Medyo hinahangaan ko ang kusinang ito. Hindi ito ang pinakamagandang kusina na nakita natin, pero halatang may tumira rito, may nagluto rito at talagang nagamit ito. Yun ang gusto ko dito. Isang magarbong hapagkainan, 2 ito, 6 na upuan sa isa,
2 sa isa pa. Hanggang 8 tao lang ang pwedeng kumain dito sa espasyong ito. Napakalaking aparador din ang nakatayo dito. En grande. Tingnan natin kung may laman pa ito. Diyos ko! Lahat ng baso na ginamit nila para sa mga bisita ay nandito pa rin. Grabe talaga. Isara na natin yan. At pati yung huling mga pinggan ng mga taong ito ay nandito pa rin. Gumamit si Johan ng ilang baso gaya ng nakikita mo at malamang hindi na niya ito nalinis pa. Malaking lagayan. Nandyan pa rin lahat ng mga kaldero, kawali at lahat ng gamit sa kusina. Isang napakakaraniwang bagay sa Pransya. Isang built-in na kabinet sa pader na pati lahat ng pampalasa at pagkain ay naiwan pa rin dito. May natira pang pasta dito. Grabe! Wow! Dati, ito rin ay isang fireplace noong panahon na dito sila nagluluto. Pero ngayon, nilagyan na lang nila ng kalan sa harap nito na may nakakabit na chimney. Nakasabit pa rin ang gunting. Oh, ang ganda nito. Makikita mo ang gunting na nakalagay dito, pati na rin ang thermometer at maliit na timer. Tatawagin mo ba itong hourglass? Oo, sa tingin ko, tinatawag itong hourglass sa Ingles. Maliit na timer para sukatin. Ng oras kapag nagluluto ka. Lahat ng kawaling nakasabit sa kanilang mga kawit. Talagang napakagandang tingnan. Wow! Ito mga kaibigan ay isang espesyal na antigong nakasabit dito. Ito ay kawaling tanso na nilalagyan ng mainit na uling ng mga katulong, taga-silbi o ng mga tao mismo sa bahay at inilalagay sa paanan ng kama para panatilihing mainit ang mga paa sa gabi. Sa tingin ko, maaring ito yon. Hindi ako sigurado. Mukha itong isang napakalaking pamputon ng pizza pero hindi ako sigurado. Napansin ko rin itong kurtina dito. At oo, gaya ng inakala ko, may pintuan pa nga sa likod nito na magdadala sa atin. Tingnan natin. Malayo pa, nasa panig na ito ng bahay ang mga kamalig. At sa tingin ko mula rito, makakapasok ka rin sa mga kamalig na katabi ng bahay na ipinakita ko sa simula ng video. Napansin ko ang hagdang malapit sa akin papunta sa ibang bahagi ng bahay. Gawin natin yan mamaya. Gusto ko talagang makita ang nasa itaas. Napakalaking imbakan dito. Makikita mo ang freezer kung saan nila nilalagay ang lahat ng kanilang karne. Dahil malayo ang mga tao sa tindahan, kailangan nilang mag-imbak ng pagkain. Kahit taglamig o ganitong panahon, makikita mo pa rin dito sa kabinet ang lahat ng nakapreserba at delatang pagkain. Sige, tingnan pa natin dito. Papasok tayo sa isa pang kamalig na di pa natin nakita. Dito nakalagay ang boiler, ang pampainit at sa pangkalahatan, imbakan ng mga gamit ng bahay. Hindi masyadong interesante ang mga bagay na nandito sa loob. Nakikita ko ang isang maliit na kutsyon na nakahiga dito sa sahig. Napukaw niya ng interes ko. Hindi ko alam kung bakit. Talagang hindi ko alam kung bakit, pero napupukaw nito ang interes ko. Sige, hindi ito ang gusto kong ipakita ng detalyado. Tara, pumunta pa tayo sa loob. Gusto kong umakyat doon sa itaas. Na yon, sobrang interesado ako makita yung mga palapag sa itaas dito. Mamaya sa video, akyat tayo para makita ang mga kwarto sa kabila. Maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Sige. Ito ay isang napakatandang bahagi ng bahay. Mukhang isa pang imbakan dito sa itaas. Napakalaking mapa ng Australia ang nakasabit dito sa pader. Diyos ko! Hindi mari. Oh, ang ganda nito. Napaka-authentic ng French na kwarto na pinasok natin. Wow, ang ganda ng lugar na ito. At tingnan mo kung gaano kababa ang kisame dito.
Katulad dati, ipapakita ko ulit ang tangkad ko. Dito, hindi ko pa naabot ang kisame, pero halos maabot ko na ang kisame sa loob ng kwartong ito. Ipinapakita nito na maaring ito ang bahagi ng bahay na unang itinayo. Maaring itinayo ang natitirang bahagi ng bahay pagkatapos. Wow! Maraming nakakaintrigang bagay dito sa itaas na nais kong ipakita. Siyempre, tingin ko arinola ito, pero hindi ako 100% sigurado tungkol dito sa piraso ng muebles na ito. Magandang klase ng muebles ito, pero ito naman dito dati ay isang tradisyonal na bathtub. Talagang nakaupo sa loob niya noon ang mga tao, halos nakayuko ng todo, at ganoon sila naguhugas ng katawan. Ang mga paa sa ilalim niyan, isang napakakaraniwang French na bathtub. Wow! Makikita mo lahat ng mga tubo na idinagdag pagkatapos. Lahat ng mga kable na idinagdag pagkatapos. Doon mo malalaman na sobrang tanda na ng lugar na ito. Gusto ko talaga ang lampara dito sa ibabaw. Wow! Malamang ito ang ginamit ko noon kapag lumalabas ako gabi para tingnan ang mga kamalig. May mesa sa gilid dito. Nandun pa rin ang mga libro. Nakikita ko ang isang napakadandang orasan sa itaas dito, isang magandang dial ng orasan na gawa sa marmol. Kahit ang mga liham na isinulat nila ay nandito pa rin. Oh, may munting insektong lumilipad sa harap ng kamera ko. Wow! Ito ay mula pa noong 1875 kung hindi ako nagkakamali. Diyos ko! Gusto ko yung maliit na larawan ng babae sa tabi niya. Ang ganda naman yan. May bukas silang librong binabasa namin. Hindi namin natapos basahin. May naiwan pang ilang diaryo dito. Tingnan natin kung may petsa tayong makikita sa mga ito. Wow! Meron pa silang cartoon at iba pa rito. Ang ganda! Hindi ko makita kung may petsa, pero ayos lang. May sulat sa ilalim ng upuan dito, katabi ng upuan dito. At syempre, yung mga kama na ayos pa rin, yung mga slate bed na ayos pa rin na meron tayo dito sa loob ng kwarto na ito. Kailangan kong mag-ingat kasi parang bumibigay ng kaunti yung sahig. Ayokong lumusot dito syempre, pero sa tingin ko, matibay pa naman ito. Nakasabit pa rin sa kama ang tungkod. Nakikikita ko rin dito mismo ang isang plaka na tumutugtog o isang player ng plaka. Pero mukhang dati rin itong may gramopono noon, pero wala na yan ngayon. Wow! Itaas mo ito at ilagay sa ibabaw ng plaka at patugtugin hanggang kalaliman ng gabi. Kaya mo pa bang isipin kung ano ang itsura o pakiramdam dito noon habang tumutugtog ang plaka? Tumutugtog ang mga kanta at may mga taong nakatira pa noon sa mga kwartong ito. Grabe! Magaganda ang mga ukit sa gilid ng kama dito. At pati na rin ang mga sapatos ng mga taong nakatayo pa rin sa harap ng kama. Talagang kamangha-mangha. Wow! Dito nila pwedeng isabit ang kanilang mga damit sa gabi para maging maayos at tuwid ulit kapag lalabas sila kinabukasan ng umaga. Mas marami pang mga diaryo ang nakakalat dito. Wala silang petsa pero para sa akin parang luma na silang mga diaryo. Hindi ako 100% sigurado. May maliit silang lugar dito para umupo at magsama-sama tuwing gabi at magsulat ng kahit ano. Mukhang may nagsusulat ng mga liham dito noon. Isang Sabado, ika-13, ika-6 ng 1,000, 964 ang taong ito ay nag-ensayo magsulat ng letrang J sa cursive. Gaya na nakikita mo, malamang isa sa mga anak ng pamilya. Minsan, nagsusulat sila sa likod nito. Lahat ng ito ay sulat kamay mula sa panahong yon. Mahigit 50 taon na ang lumipas. Siyempre, mayroon ding fireplace sa loob ng kwartong ito na may kahoy pa rin sa tabi nito at ang pambuga ng hangin ay nakapatong pa rin sa ibabaw nito.
Dito, pinapainit nila ang kwarto tuwing gabi at nagbibigay ng kaunting init. Uulitin ko, ipapakita ko ulit sa inyo ang kwartong ito na gusto ko. Nagulat ako nang makita namin ito dito sa taas. Ibig sabihin, mas malaki pala ang pamilya nila kaysa sa akala namin. Kasi may ilan ding mga banyo sa itaas at dito sa taas, may ilan pang mga kwarto dito. Pwede nilang isampay lahat ng damit. Naku, mukhang papasok na naman tayo sa ibang kwarto. Oh, grabe. At napakaganda nitong kwarto na to. Sobrang autentiko. Sobrang gusto ko talaga ito. Gustong gusto ko yung nakalitaw na bigang nakatawid sa kisame dito. Direkta sa ibabaw ng kama. Mukhang ang kwartong ito ay ginawang silid tulugan lang kalaunan. Sa una, maaring ito ay isang kamaligo kung anuman. Pero nung lumaki ang pamilya, maaring inayos nila ito ulit para gawing silid tulugan. May katulad na kalan dito sa kwartong ito. Makikita mo ang isang Mirus DSG-DG Paris na magandang kalan na gawa sa cast iron. Ang maliliit na bintana sa harap ang sumalo ng lahat ng usok sa pagdaan ng mga taon. At sa likod nito, makikita mo ang isa pang koleksyon ng mga larawan. Makikita mo ang binatang ito dito sa sulok. Nakatayo siya sa harap ng mansyon at dito naman ay nakaupo siya sa hagdanan ng mansyon. Wow! Ang ganda niyan! Mukhang isang sungay ng Viking na ginagamit sa pag-inom o isang sungay na hinihipan para sa pangangaso. Tiyak na mahilig mamolekta ang nakatira sa kwartong ito. Tingnan mo itong napakalinis na koleksyon ng mga susi at kadena na naipon niya sa loob ng maraming taon. May mga kakaiba dito, tsokolate, isang modelo ng Ford, tsaa sa ibaba, talagang nakakatuwa. Makikita mo rin dito sa itaas ang mga duwende, total at iba pang ganong bagay. Isa pang patugtugan ng plaka dito sa isang sulok na may plaka pa rin sa ibabaw nito. Mukhang pasaporte ito. Schiller Hubert Johann. Wow! Ito ang ID ng huling taong nakatira dito. Hindi talaga ito pasaporte. Mas parang isang bagay para sa sports club. Pero ito ay parang pagkakakilanlan niya. Grabe, at dito makikita natin ang laruan na gawa ng kamay. Malamang ginawa ito ng isa sa mga bata noon. Wow! Tunay na kasaysayan ang nabubunyag natin dito ngayon, tunay na kasaysayan. Maliit na sitting area, maliit na mesa, kung saan sila pwedeng mag-aral, kung saan yung taong nakatira sa kwartong ito ay pwedeng mag-aral. Bukas pa ang libro dito. At syempre, mahilig din manigarilyo ang mga tao noon, kaya may ashtray din dito na may mga abo pa sa ibabaw. Tingnan mo rin itong maliliit na larawan dito. Maaaring si Joan ito kasama ang mga aso. Oo, ito ang kusina kung saan siya nakaupo. Tingnan mo yan, ang kusina nakakabisita lang natin. Ito si Johan o mas bata pa siya, nakaupo siya sa kusinang yon. May isang maliit na bagay akong napansin dito sa itaas at yon ay isang kandila na maaring sindihan. Wow! At syempre, huwag nating kalimutan sa kwartong ito, ang kama, ang kitang-kitang kama na nakatayo dito sa kwartong ito. Napaka-proud. Gusto ko kung paano yumuko ang kandila. Sa paglipas ng panahon, makikita mo talaga ang pagdaan ng oras dito. Maliit na mukha ng orasan dito. Si Jesus Kristo na naghahati ng tinapay, tiyak na napaka-reliyoso rin ng mga tao. Siyempre, noong mga panahong yon, lahat ng tao ay napaka-relihiyoso. Tingnan mo ito, kita mo ang kamera at lahat ng gamit na nandito na ginamit nila, isa pang maliit na mesa na meron tayo, siyempre. Isa pang larawan ng lalaking nakasakay sa kabayo sa likod. Ang mga taong ito ay dedikado sa trabaho, makikita mo ito. Mukhang para mesa ng sekretarya ito na meron tayo dito, pero hindi para dito ang susi, kaya sa tingin ko, hindi ko ito mabubuksan.
Ang daming bagay sa loob ng kwartong ito na makikita mo. Talaga, yan ang gusto ko sa mga ganitong kwarto. Makikita mo kung paano ang isang tao noong buhay pa siya at ano ang mga hilig niya. Yun ang nagbibigay ng personal na kwento sa mga taong nanirahan dito. Kaya sobrang nag-enjoy ako sa paglibot at pagtingin sa detalye. Para talagang ma-imagine natin ang mga taong nanirahan sa loob ng lugar na ito. Si Johan ang huling tao, pati na rin sina Valentine at Edward at sina Jao at ang kanyang asawa at posibleng marami pang ibang tao na tumira dito sa lugar na ito. Marami pang libro sa itaas. Isa na namang paglalarawan ng pagsakay sa kabayo. Narito ang isang sertipiko na nilagdaan ng 1,965 para kay Schuyler Jean, ang ama ng pamilya. Hindi ako sigurado kung tungkol ito sa edukasyon, lalo na sa pangunahing edukasyon, pero yun yata ang ibig sabihin. Dito naman, narito ang isa pang diploma para kay Johan, ang anak ni Jean, at ito rin ay mula 1,964 parehong petsa. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng École Libre de Garçon na parang isang paaralang pangkulinarya kung tama ang aking alam. Dito sa dulo, meron pa tayong mas maraming espasyo sa itaas ng kamalig kung saan nila inilalagay ang lahat ng upuan at mga kasangkapan na hindi na kailangan sa loob ng bahay. Sige, maraming gamit dito pero mukhang bakante yung kwarto sa likod. Babalik muna ako sa ibaba at pagkatapos ay aakyat tayo sa ikalawang palapag. Oo, lahat kayo, oras na para umakyat at tingnan kung ano ang nakatago sa mga pinakapribadong bahagi ng bahay. Pero talagang gusto ko habang umaakyat dito ay makita ang hagdang ito. Unti-unting nahubog ang hagdang ito sa pagdaan ng panahon dahil sa libu-libong taong naglakad dito. Sa loob ng 2 siglo na umiiral ang gusaling ito, literal na ang pamilya ang humubog sa mga hagdang ito. Dito sa gitna ng pasilyo, mayroon silang maliit na aklatan na puno ng mga diksyonaryo at mga ensiklopedya. Iniwan dito ang mga napakalumang libro marahil kasing tanda na ng bahay mismo. Talagang nag-enjoy ako sa mga ito. Botanik. Tungkol ito sa mga halaman at katulad na bagay. Gusto ko rin talaga ang mga ilaw na nakasabit dito sa gilid. Napakaganda ng gintong plating nila. Tapos pwede pa tayo magpatuloy at tingnan ang nasa pader. Dito, meron tayong magandang tapestry na nakasabit na nagpapakita ng lumang buhay sa Pransya. Wow! Ang ganda niyan! Napakaganda ng hagdang ito mga kaibigan at mula rito ay kita ko ang isa pang hagdan paakyat sa susunod na palapag. Sa bahay na ito, hindi ko inasahan na ganito kalaki ang lugar na ito. Hindi ko masasabing kastilyo ito, pero tiyak na isa itong napakalaki at marangyang mansyon o manor. Gaya ng sasabihin mo sa Pranses, ganun din ang tawag ng mga tao dito. Isa pang larawan sa pader dito. Mas marami pang mga libro dito sa ibaba mga kaibigan at makikita natin ang isa pang koleksyon dito. At ito ay puro mga maliliit na miniature na bagay, maliliit, hindi ko alam kung ano tawag dito. Makikita mo pa ang channel dito, malamang mula sa Bahay Manika, nandito pa lahat. Wow, ang ganda niyan. Tingnan natin kung mabubuksan natin ito, mukhang nakalak at siguro mas mabuti na rin na nakalak ito. Ito ang koleksyon nilang ipinagmamalaki, nakasabit na ngayon sa hallway. Lahat ng mga lumang larawan na ito dito sa gilid din. At mas maraming larawan sa paligid. Siyempre, isa pang larawan ng pangangabayo sa itaas ng pintuan dito. Pagkatapos, papasok tayo sa isa pang paborito kong silid sa bahay. Dati itong pangunahing banyo. Nakita natin sa simula ng video ang banyo sa ibaba na idinagdag lang kalaunan. Ang mas modernong banyo kung saan dati naliligo si Johan nung siya ay tumanda na. Ito ang banyo kung saan naliligo noon ang lahat na nakatira rito. May maliit na kubeta at lahat ng kailangan ay nandito.
Isang bathtub ulit na may mga paa sa ilalim nito. Talagang kamangha-mangha, nandyan sa likod ang boiler. Sa tingin ko, cute din ang banyo na ito. Napaka-cute ng itsura ng banyo. Wow! Lababo dito sa area na to. Nandito pa rin ang espongha at gamit. Naiwan pa rin ang pitzel ng tubig. At binisita ko ang lugar na ito. Nasa Copenhagen, Denmark ito. Ito ang maliit na sirena. Mahilig maglakbay ang mga taong ito ayon sa nakita namin sa bahay. Malamang silang pumunta sa Copenhagen at kumuha ng larawan. Nakatayo na ako sa harap ng estatwang ito. Ang mga nanirahan dito ay maaring tumayo rin doon minsan. May koneksyon tayo. Oh, itong marmol na mesa. Napakaganda nito. Tingnan mo kung may laman pa dito. Wow, wala na talagang laman. Silipin mo lang itong napakagandang banyo. Galing banyo, maari pa tayong magpatuloy. At ito ang magdadala sa atin sa unang kwarto sa itaas. Wow, napakalaki ng kwartong ito mga kaibigan. Ito ang siguradong master bedroom kung saan marahil natutulog sina Johan at ang kanyang asawa. Kahanga-hanga. Makikita mo ang sulat kamay na liham dito sa pader. Sinulat ito ni Johan noong 1955 at para ito kay Ojet. Maaring asawa niya si Oget. Sa ibaba, may larawan ng kasal marahil nina Johan at kanyang asawa. Sino ang nakakaalam? Nasa harap lahat ng abay na babae. Ang cute naman. At isang litrato ng isang sanggol. Maraming mga gamit na nakakalat sa kwarto na ito gaya ng nakikita mo. Lahat ng mga damit nila ay nandun sa ibabaw niyan sa hindi malamang dahilan. May maliit na aklatan sa dingbing. May isang mahalagang bahagi ng kwento na di ko pa nasasabi sa'yo. Makikita mo pa rin dito ang kapa ng pare na nakasabit. At may mga nagsabi sa akin na matapos pumanaw ang asawa ni Johanna ilang dekada bago siya, nakatagpo siya ng pananampalataya at tumigil siya sa pagpapaamo ng mga kabayo at itinigil ang negosyo ng pagpapasakay sa kabayo dito. At naging pari siya para sa lokal na simbahan at inialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa Kristyanismo na sa totoo lang ay napakaganda. Wow! Lahat ng mga larawan na nakasabit pa rin dito sa pader ng lumang buhay Pranses ay tuluyang nilamon ng pagkasira. At pagkatapos, ang kama mismo. Nandito pa rin. Napaka-interesantang balangkas ng kama. Isang uri ng balangkas ng kama na gawa sa tanso. Hindi mo madalas makita ang mga yan. At pagkatapos, itong napakagarbong fireplace dito sa gitna ng kwarto na magbibigay liwanag sa napakagandang silid-tulugan na ito. Maisip mo bang humiga sa kama dito? Ang fireplace dito, ang apoy ay naglalagablab hanggang sa gabi. Gusto ko ang mga lamparang delangis na nakatayo sa magkabilang gilid dito. Wow! Ang daming nakakaintrigang bagay dito sa bahay na pwede nating tingnan. Mga posporong nakadisplay sa mailbox. Gustong-gusto ko yan. Mas marami pang mga larawan dito. Isang katulad na lampara. Mukhang may isa pang pinto sa likod. Talagang kapansin-pansin, malamang built-in aparador ito. Wow! Oh, maaring ginawa ito ng mga bata noon. Isang maliit na mosaic ito ng krus gaya na nakikita mo. Maganda ito, siguradong matagal nila itong ginawa. At syempre, nandun din sa sulok ang upuan sa pagdarasal. Magandang gold-plated na salamin din dito sa itaas. Gusto ko itong mga medyo bughaw na upuan na meron tayo dito rin. Magaganda sila. At sa sulok ng kwarto, makikita pa natin itong divider na nakatago. O itong pantabing harang o kung anong gusto mong itawag.
At napakaganda nito dahil napaka-intriguing ng disenyo gaya ng nakikita mo. Napaka-elegante. Ngayon, pwede na tayong dumaan pa sa hallway papunta sa kabilang bahagi ng mga palapag na ito sa itaas. Mas marami pang mga ilaw na nakasabit dito sa pader. Narito ang hagdanan. Akyat pa tayo pataas dito. Sa tingin ko, parang attic ito. May mga sombrero na gawa sa sungay ng usaan na nakasabit dito, parang nagbabantay sa bahaging ito ng itaas na palapag. Oh! Isang dilaw na kwarto. Ay naku! Kakaibang kwarto ito, mga kaibigan. Wow! May kama dito pero may kuna rin ng sanggol sa bahaging ito. Ayos pa rin. Kita mo naman, nandyan pa rin ang mga kumot sa ibabaw nito. Nakasabit pa rin ang krus sa itaas ng kama. Ang pinakagusto ko talaga, yung parol na nakasabit mula sa kisame dito sa mga kahoy na biga. Muntik ko na mabitawan ang kamera, pasensya na po. Ay, muntik ko ng tama ng mukha ko. Ayos na, nais ko na. Oo. Minsan talaga nagkakamali tayo. Makikita mo ang chandelier na nakasabit dito, pero gusto ko ring pag-usapan ang mga exposed na biga sa itaas. At iyan ay para mas Aleman o mas Austrianong disenyo ng paggawa ng bahay. At nandito rin ang kuna ng sanggol. Naisip ko kung kailan kaya may batang nakatira dito noon. Malamang matagal na panahon na ang nakalipas. Pareho ang mga sapin nito sa kabilang kama. Ayos yun. Nandito pa rin nakasabit ang ulo ng babae. At mas marami pang larawan ng lumang panahon ng Pransya sa dingding. Isang malungkot na bahagi, pero totoo talaga dito, ay ang mga pader ay talagang nagkakabiyak-biyak na. At unti-unti nang nagiging hindi magamit ang bahay na ito. At yan ang isang napakalungkot na katotohanan. Mula rito, magpapatuloy tayo sa hallway na ito. Makikita mo na mas marami pa sa likod dito. Isa pang display stand na may lahat ng mga libro sa estante dito. At lahat ng mga maliliit na palamuti na ito. Nakikita, naririmik, nakikinig. Maganda! May mga Buddha rin dito. At meron tayong barko dito sa taas. Astig yun! Nainteresado rin ako sa painting na meron tayo dito sa taas. Sabi dito, mula pa raw ito noong 1437. Wow. Ay, ito pala, pasensya na. Ginawa ito noong 1859. Pero inilalarawan nito ang isang kapitan o pinuno ng hukbo mula 1437 metre de Robet. Sa tingin ko, yon ang nakasulat. John de Castic. Wow! Isa pang koleksyon ng mga larawan. Itong mga lumang larawan na meron tayo dito. Palagi kong gustong pagmasdan ng mga ito at ang kanilang mga detalye. Dito makikita natin ang isang dalagang may hawak na isa sa mga laruan na yon. Isa sa mga bilog na pinapaikot-ikot mo sa harden noong araw. Isang lalaki na nakabihis ng maayos dito. Babaeng nagpapakuha ng litrato kasama ang anak niya. Mahalagang araw na naman ito para sa mga taong ito. Kinukuhanan ka ng litrato. Ngayon may cellphone na. Pero dati, ilang litrato lang ang naipapakuha ng mga tao sa buong buhay nila. Isa ito sa pinakamahalagang pangyayari para sa kanila. Sa kasamang palad, napabayaan na ang mga larawang ito at nakasabit na lang ngayon. Isa na namang malungkot na katotohanan. Oh, ito ay sinaunang kasaysayan ng pamilyang ito. Pagtatalon ng kabayo. Isang mahalagang bahagi ng pamilyang ito, ang pamilyang Schiller. Nagkaroon pa sila ng isang maliit na bahay-bahayan na parang manor dito sa itaas. Bahay-bahayang manor. Sorry, minsan nakakalimutan ko ang ibang pangalan. At muli, may larawan din ng isang lumang bayan sa Pransya dito. Wow! Telebisyon dito.
Sa palagay ko, napunta na naman tayo sa ibang kwarto ng bahay na ito. Ay wow! Tingnan mo yan. May isa pa tayong kwarto na talagang ginawa para sa mga bata dito. Ilan na bang kama ang nakita natin? Sa tingin ko, kasama ito mga 9 na kama na lahat-lahat dito sa bahay na to. Ibig sabihin, marami-rami. Parang isang pamilya na may 8 o 9 na tao ang tumira dito dati. Malaki dati ang pamilya ng Schiller, pero unti-unting lumiit. Gusto ko ang disenyo ng kama na ito. Parang kahawig ito ng kama na nakita natin sa kabilang kwarto. Pero mayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng kama. Malamang may kurtina na nakasabit dyan dati na maganda at elegante ang pagkakatakip sa kama. Ginawa pa rin ito para sa 2 bata na natutulog sa loob ng kwartong ito. Tingnan natin ito mabuti. Mulay, mas marami pang mga larawan ng mga kabayo sa buong bahay na ito. Ano pa nga bang aasahan mo? Magandang masangpang sulatan dito sa ilalim. Malamang ginamit ito bilang vanity ng isang babae na dating natutulog sa kwartong ito. Gusto ko pa ring maayos ang kama na may asul na kumot. Siyempre, gusto ko sanang makita na nakasabit pa yung mga kurtina sa gilid, pero hindi na ganun ngayon. May maliit na mesa sa pagitan dito, may ilaw sa ibabaw nun, at siyempre, nandoon pa rin ang ashtray. Meron din silang mga gamit na pang-usap dito. Ginagamit siguro yon para magtanong o tumawag ng katulong kasi sobrang yaman nila tsak may mga katulong sila. Kung kaya mong manatiling kalmado habang ang iba ay nagkakagulo at sinisisi ka, Ingles na teksto ito. Ay, hindi ko inasahan yun sa bahaging ito ng Pransya. Magandang paglalarawan ng isang babae. At syempre, may nakasabit ding imahe ni Hesukristo dito sa kwartong ito. At dito muli, makikita mo ang pagkabulok na nangyayari. Ang kisame, ang palitada mula sa kisame ay nalalaglag at bumabagsak sa kama. Katabi nito, meron tayong napakagandang lamparang delangis. Libo-libo na ang mga librong nakita natin sa loob ng bahay. Parang hindi ito nauubos. Wow! May ilan pang mga libro na nakapatong dito sa ibabaw. Mga balahibo ng pabo real. Muli, isang lumang larawan. Tingnan mo kung gaano kahaba ang mga pabigat ng kukuklak na ito. Siguro hindi na gumagana, mukhang sira na. Maganda itong nakasabit doon sa sulok. May upholster na upuang nakatayo rito. At dito naman, meron tayong fireplace. Isa pang fireplace sa loob ng bahay na ito. Makikita mo rin sa fireplace na ito ang mga pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Una, may fireplace para magpapoy, tapos nilagyan ng radiator sa harap. At kalaunan, nagdagdag sila ng mga heater sa mga kwarto. Ayan ang mga henerasyon at pagbabago ng bahay na ito sa pagdaan ng panahon at mga nanirahan dito. Gustong-gusto ko talagang makita yon. Gusto ko talaga ang pansamantalang radiator na nilagay nila sa harap ng fireplace. Wow! Paglalarawan kay Maria. Ang bata. Siyempre, mas marami pang lumang larawan mga kaibigan. Ano pa ang aasahan ninyo? Kahit saan. Ala-ala kahit saan. Ay kahangahangang babaeng ito. Ay, muntik na akong madapa. Isa pang koleksyon dito. Gustong-gusto ko ang lalaking ito na nakatayo sa tabi ng kanyang painting at ipinagmamalaki ito. At mukhang iisa lang ang tao sa lahat ng ito. Wow! Sa iba-ibang kasuotan. At sa iba-ibang panahon. Malamang isang miyembro ng pamilya. Sige. May isa pa tayong kwarto dito. May sariling banyo ang kwartong ito. Yung mga batang natutulog dito ay may sarili ring banyo. Siksik dito sa dami ng mga kasangkapan, gaya ng dati. May sarili silang bathtub, lababo at iba pang kailangan dito.
Wow! Muli, isang mabilisang silip sa napakagandang kwartong ito mga kaibigan bago tayo pumunta sa huling palapag ng lugar na ito. Hindi man ang grande ang hadang ito, akyatin pa rin natin at tingnan kung anong meron doon. Ay mukhang matindi ang labanan dito. May mga taong nakahiga sa sahig. At syempre, isang malaking mapa ng Pransya. Hindi dapat kalimutan. Oo, siguradong pinto ito papunta sa atik ng bahay na to. Kita mo pa nga ang unan na nakahiga dito sa sahig. Sige, natutuwa talaga akong umakyat sa ganitong atik para makita. Dito itinatago ng mga tao ang lumang alaala at gamit na ayaw na nila sa bahay pero mahalaga pa rin. Pinahahalagahan ko talaga yon. Dito makikita mo rin ang estruktura ng bahay. Ang mga nakalitaw na biga. Walang insulation sa ilalim ng bubong na tile. Gusto ko kung paano nila ito ginawa nun. Tingnan mo yung mga pin na ipinukpok nila dyan. Okay, wala tayong makikita sa side na to, pero tingnan natin dito sa kabila. Kung merong mga interesting dito sa taas, napakaliit lang talaga ng atik. Karaniwan, malalaki ang etik ng mga ganitong engrandeng lugar, pero mukhang walang laman itong isa. Maliban na lang sa ilang kahon na nandito, itong mga baul na gusto ko talagang silipin. Oh, ano kayang meron dito sa loob? Naglalaman ito ng mga nota ng musika at iba pa. Mukhang maganda at kawili-wili ang chest na ito. Punong-puno ng mga bagay. Mukhang isang magasin. Isang album mula noong 1869. Wow! May mga nota ng musika sa loob niyan. Isang album ng musika ito mga kaibigan. Wow! Kahanga-hanga. Mayroon din itong napaka-authentic na amoy sa paligid. Isara na natin ulit ito. At ayan na tayo. Sa tingin ko, wala nang masyadong ipapakita dito sa taas. Wow! Oo, napaka-authentic ng karanasan natin ngayon. Hindi ito madalas mangyari, pero minsan nakakakita ako ng mga abandonadong lugar na parang bumabalik ka talaga sa nakaraan. At ganun mismo ang lugar na ito, parang naglalakad ako ngayon sa isang museo ng pamilya Scheller. Gusto kong magpasalamat ng labis sa kanila para sa kanilang mga buhay. Nakakalungkot makita na ganito na lang ang lahat, pero kahit paano ay naidokumento namin ang kanilang kasaysayan at naipakita ito sa internet at sa inyo magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel kung bago ka rito at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. Meron ding link sa description para sa Patreon. Doon, pwede ninyo kaming suportahan para makalibot kami sa buong mundo at maidokumento ang mga lugar na ito dahil kailangan talagang maidokumento ang mga ito. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod na linggo sa ating epic na pakikipagsapalaran. Paalam, mahal ko kayo!